Miss Universe Philippines Atiza Manalo, masaya sa panalo. Matutuloy kaya sa Miss Universe sa Thailand? Alamin natin yan kay Cynthia. May 4, 2025, mainit na pinag-usapan online ang pagkapanalo ni Atiza Manalo sa nakaraang Miss Universe Philippines 2025 noong May 2, 2025. Sa kompetisyon kasi bigay na bigay ang pambato ng Quezon Province sa pasarila at maging sa question and answer portion. Marami naman ang mga magagaling na participants sa gabing iyon dahilan na pinag-usapan din ang performance ni Winwin Marquez. Bet din ng fan si Winwin Marquez dahil sa talino nito sa pagsagot ng mga questions. Isa ito sa rason kung bakit pinag-usapan ang pagkapanalo ni Atiza versus Winwin Marquez. Ayon pa ng netizen, kung deserve ni Atiza, deserve din daw ni Winwin Marquez ang corona. Visible naman raw ang mga best na ipinakita ni Muntinlupa candidate at napahanga nito ang mga manonood. Pinag-usapan sa social media ang comparison ni Atiza at Marquez. Sa nakita kasi ng netizen, marami pang dapat paghahandaan si Miss Universe sa Thailand na dapat bigyan ng maraming time. Alam naman raw ng lahat na mahirap aabante sa Miss Universe organization. Ilang taon na ding ligwak ang Pilipinas sa kompetisyon. Ayon pa ng mga netizens, mas bet nilang lumaban sa international pageant si Winwin Marquez dahil sa prepare dito sa lahat. Isa din kasi sa ikinatatakutan ng lahat ang mga failure moment ni Atiza sa entablado ng kompetisyon. Maalalang nung unang sali niya ay natapilok ito sa stage pero tumayo pa rin ito at ipinakita na kaya niyang lumaban. Marami naman ang bumilib sa ipinakitang galing ni Atiza sa pageant. Ayon pa ng ilang netizen, takot raw sila na maulit muli ito, lalo pat sa international pageant. Baka raw mapapahiya ang Pilipinas kung sakaling matatapilok ang kinatawan ng Pilipinas. Wala naman daw silang problema kay Atiza, dapat lang daw na maging focus sa gagawin niya sa pageant. May netizen naman ang nagsabing kung si Atiza ang dadalhin sa Thailand, dapat ngayon pa lang ihanda na ang sarili dahil gigil na sila sa corona ng Miss Universe 2025. Ayon pa ng isa pang netizen, magaling naman si Atiza at di dapat ikukumpara kay Winwin Marquez. Iba-iba naman sila ng galing at parihong bet ng ibang fans. Sana raw ay susuportahan na lang ito at aabangan ng kanilang performance. Alam ng lahat na mas kaabang-abang ang Miss Universe sa Thailand ngayong taon. Ayon pa ng netizen, ang Miss Universe sa Thailand ay ang inaabangan ngayon ng buong mundo. Mas kaabang-abang raw ito dahil marami sa mga candidates sa ibang bansa ang mapapabilang sa pageant competition. Dahil dito, dapat raw na mas prepared ang papadala ng bawat bansa dahil hindi alam ng lahat kung ano ang hanap ng qualification ng Miss Universe organization sa taong ito. Minsan na rin kasing nagkaroon ng issue noon sa competition at selection ng mga judges sa result. Dapat raw ay hindi na magkakaroon ng error sa result para mas mapagkakatiwalaan pa ang Miss Universe. Maalalang umalis na kasi ang president ng organization at nagbunga ito ng negative comments mula sa mga audience. Ayon naman ng isa pang netizen, dapat patas raw ang Miss Universe sa taong ito para walang bash at negative na comments mula sa social media. Instead, na pagkukumparahin sina Atiza at Marquez ay ibigay na lang ang best luck sa nanalong Miss Universe Philippines. Depensa naman ng mga fans sa mga negative comments ng ilang netizen dahil alam nila kung ano ang kaya ni Atiza sa competition. Hindi naman raw kasi mapapantayan ang galing nito at consistent sa pagpapakita ng positive vibes on the stage. Abang-abang na lang daw sa paparating na Miss Universe sa Thailand. Sa kabilang banda naman, naubos ang luha sa Fatherland ni Inigo Pascual. Heavy drama ang pelikulang Fatherland kung saan mag-ama ang papel ni Allen Dizon at Inigo Pascual. Bago pa ang celebrity premiere screening ng Fatherland noong April 22, 25 sa Cineplex, Cubao, Quezon City, ayon pa niya, hindi niya alam na makakagawa siya ng movie na ito. Heavy drama raw ito at hindi pa siya nakakagawa dati nito. Hindi niya alam na kaya pala niyang ma-push ang sarili niya in terms of acting. Kasama sa cast ng Fatherland sina Chirpay Picache, Mercedes Cabral, Richard Yap, Angel Aquino, Max Eigenman, Abid Green,
Jerry Gonzalez, Ara Davao, Bu Bautista, Kazel Quinoche, Benji Felipe, Rico Barrera at Jim Pibanco. Ayon pa ni Inigo, ang intense raw ng mga eksena ni na Angel at Allen. Yung karakter daw niya parang nagti-teleport sa past. Kahit raw yung mga eksenang pinapanood niya ay nata-challenge siya dahil ang taas ng ibinibigay nila. Tapos siya walang linya, nanonood lang na parang nag-travel back in time. Ang hirap nun. Doon daw niya natutunan na ang hirap umarte na walang linya. Dahil tiyak ka habang pinapanood mo sila, pero mas mailalabas raw ito kapag nagsasalita ang isang actor. Emotional raw ang lahat sa eksena. Ang Fatherland ay nakumpisang mag-showing sa local cinemas noong April 19, Sabado de Gloria. Idinirect ito ni Jewel Lamangan at joint venture ng Ventria Productions at Heaven's Best Entertainment. Sobrang grateful ni Inigo Pascual ni Direk Jewel Lamangan. Ani pa ni Inigo Pascual, minsan lang siya pinagalitan ng 70-year-old director. Natatawang kwento ng 27-year-old na si Inigo, sila ni Ara Davao ay close na ito. Hirap raw kapag katrabaho mo ay kaibigan. Tapos seryoso pa ito, baka may time daw na magkakatawanan at biglang seryoso ang eksena. Habang nire-rehearse daw nila ito, idinitali naman lahat ang flow ng bawat karakter. Nahihirapan kaya siya sa pag-iyak sa Fatherland. Ayon pa niya, may araw daw na ubos na ang luha niya. Ginagamit daw niya ang motivation ang pauwiin siya nito. Personally, sa tingin ni Inigo ay na-push niya ang sarili to a limit na hindi niya alam na magagawa niya. Tapos na siya sa pagpapacute sa rules at ipinagpapasalamat niya yun kay Lord. Ayon pa niya, pwede naman raw. Doon sa Monarch, meron siyang love scenes. Dito sa Pinas ay wala pa. Sa kabilang banda naman ay tinigil na ang operasyon ng ABS-CBN Film Restoration. Sa star-studded ABS-CBN Ball na ginanap sa Soler North, Quezon City noong April 4, 2025 ay usap-usapan na ang pag-stop ng operations ng ABS-CBN Film Restoration o Sagip Pelikula Program, initiated at guided by Ma'am Charu Santos Concho. Noong Labor Day, May 1, kinumpirma ng ABS-CBN Film Restoration Head na si Leo Kadipak ang malungkot na balita. Ayon pa sa Facebook post nito, itinigil na ng ABS-CBN Film Restoration ang 14th year run noong May 31, 2025. Nakakalungkot raw na mawawala na ang efforts at maisara ang kumpanya. Sa nakaraang buwan, ibinuhos na nila ang lahat hanggang sa last day nito. Ang ABS-CBN Film Restoration ay nagkaroon ng masasayang journey na nakapag-scan, enhance, restore, remastered at reintroduce ng 240 plus movies mula pa noong 1939. At sa paghinto nito, ilan sa mga nagawa nila ay magiging handled ng ilang ABS departments, kabilang na dito ang Sagip Kapamilya Advocacy na jointly by Star Cinema at Cinemo. Pinasalamatan din nila si Chairman Gabby Lopez at President Charu Santos na naging vision sa kasalukuyan. Si Carlo Katigbak naman ay nag-afford ng 5 years na ipag-delay ang closure nito. Hindi din daw sila pinabayaan ni Cory Vidanes na naging kaibigan niya ng mahabang panahon. Pinasalamatan din nila si Freddy Garcia na tumulong sa kanila mula noon at hanggang ngayon. Aftermath ng impact nito ay ang pagkakansila ng franchise ng ABS-CBN sa ilalim ng dating administrasyon. Dahil dito, marami ang nalungkot. Isa ang ABS-CBN Film Restoration sa nagbibigay kwento sa mga audience nila. Dahil sa restoration, nagkaroon ng oportunidad ang mga viewers na mapapanood ang mga palabas noon with high definition. Marami sa ngayon ang umaasang magbabalik din ito sa tamang panahon. Alam nila na marami pang mga pelikula ang dapat mabibigyan ng high definition quality. Umaasa naman ang lahat na hindi magtatagal ang closure at magbubukas muli ito. Marami sa mga kapamilya ang umaasang makakabalik nito sa tamang panahon. Nagustuhan ng mga kapamilya ang ABS-CBN Restoration movies na naipalabas na ng mahabang panahon. Dahil dito, nakikita daw nila ang importansya ng dating pelikula at nabigyan ito ng bagong bihis sa kanilang restoration ideas. Marami din sa mga viewers ang nagugustuhan ng restoration ng ABS-CBN dahilan na mas minahal pa nila ito mula noon at hanggang ngayon. Yan ang dapat tutukan ng mga kapamilya at ilang mga viewers. Kayo,
Ano ang masabi nyo na masaya si Atisa Manalo sa kanyang pagkapanalo sa Miss Universe Philippines 2025? I-comment na kung proud ba kayo sa kanya at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.